Magandang gabi po mga kababayan. Pasensya na po kasi kahapon wala ako. Sayang nga kasi ang daming mga maiinit na issues. Pero kailangan ko po kasing ipahinga itong pagharap ko sa computer. Kasi pag nakababad po ako ng matagal sa computer, sumasakit itong ulo ko. Wala dito, dyan, sa ibabaw, hanggang ibabaw. Mainit, mahapdi, tapos sumasabay na, umiinit na, nagpapalpitate ako, taas nung BP ko, dahil dito, kaya, ang duda po kasi yung radiation, hindi pa kasi ako nakabili ng anti-radiation so, ganun po, actually, gusto ko nga po sana magpahinga ng ilang araw, kaya lang ayoko namang maputol ng matagal, dahil, makakalimutan ako ni algorithm. So, ngayon, hindi ko natalakayin yung nakaraan kasi late na Ito po yung bago ngayon. Itong si number 1 senator po natin, medyo umarangkada na naman. Nagbibida na naman ba? Biruin mo kontrang-kontra po siya dito sa pag-file ni Risa Hontiveros ng resolution para imbestigahan po itong si Kibuloy tungkol sa mga reklamo na inihain sa kanya, inilapit kay Risa Hontiveros ng mga biktima. So nakatakda po yan na dinggin dyan sa Senado at mag-a-attend daw po si Robin Padilla at talagang magiging kontrabida po siya dyan sa pagdinig na yan. Asahan po natin yan. Grabe ang pagkontra niya for sure, pati yan si Senator Bato a-attend yan. Kasi nga, mga tagapagtanggol po yan ni Kibuloy. So ngayon, mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa paghadlang, hindi naman paghadlang, pagkontra nitong mga senador. Actually, marami yan Kasi marami pa rin pong yung mga pro-Duterte, automatic yan. Pro-Kibuloy din yan. So, hindi po ba mga kababayan, ako sa tingin ko kung ganito po ang mangyayari, personalan po ito. Pinipersonal ang issue. Hindi po dahil sa trabaho nila. Kasi, porke ba naman kaibigan nila ang Kibuloy o mayroon ba silang utang na loob dyan? Kukonsintihin po ba? Pagkonsenti po itong gagawin nila. Ang gusto ni Robin Padilla, imbestigahan daw yung mga nagrereklamo, yung mga biktima, para siguraduhin na nagsasabi ng totoo. Parang baliktad po kasi ang inireklamo po dito ay si Kibuloy. Di ba yun dapat ang iimbestigahan, ang i-cross-examine? Pero kay dito sa mga pro, hindi lang sigurado yan pero si Robin Padilla yung nagsasalita Alam mo naman yan si Robin Padilla kapag kumukontra, yung pagdinig tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Nakikipagtalo siya doon sa mga eksperto. At talagang ipinapakita niya na siya ay pro-China. Ngayon, ito na naman po, yung tungkol dito sa issue kay Kibuloy. Kapag po ito ginawa ni Robin Padilla at saka nung iba pang mga pro-Kibuloy senators, ano po sa palagay ninyo ang ibig sabihin nito? Hindi sila gumagawa ng trabaho nila. Ipinagtatanggol, kukonsintihin yung isang kriminal. Tapos palalabasin po na kontrabida yung biktima. Just the same. Pareho po sa war on drugs.
yung sa ICC. Di ba ganun din ang gusto nilang palabasin? Ayaw nilang paimbestigahan si Duterte at yung mga kasama nito tungkol sa war on drugs. Ayaw nilang papasukin ng ICC. So, kumukonsinti po sila sa mga kaibigan. Ito ba? Ito ba ang klase ng senador na dapat ay tagapagtanggol ng bayan? Tagapagtanggol po natin. Pero ang pinapaboran, sino pinapaboran? Si Kibuloy na multimillionaire, mayaman, makapangyarihan, sikat. Porke ganon, siguro may utang na loob. Wala po sa tamang pag-iisip. Wala sa tamang hulog. Kaya, subaybayan po natin ito. At sana naman, alam po natin na mas marami dyan sa Senado ang pro Duterte at pro Kibuloy. Pero, ano't ano man ang mangyari dyan, dyan lang po natin makikita kung ang ating mga tagapaglingkod, ang ating mga senador, ang ating mga lingkod bayan, ay anong klase. So, hindi pa po yan nagtatapos. At ito pa po, may isa pa siyang, isa na naman siyang gustong mangyari. Dahil pinag-uusapan nga po itong charter change. So, nabuhay na naman siya. Kasi siya yung may ano niyan, may proponent ng pagbabago ng constitution. Ang may nag-remind niyan una kay sa Congress eh. Pero ngayon dahil gustong pag-usapan ng Kongreso, ito ngayon pumapapel din siya. At ang isa pa po na gusto niyang mangyari, yung mga senador daw kasabay sa pagbabago ng konstitusyon, yung presidente ay kailangan 2 terms. Well, para sa akin, ako ay pabor dyan na maging 2 terms ang term ng presidente. Pero yan po ay depende kung matino ang presidente, di ba? Kasi ang 6 na taon talaga is kulang. Pwedeng 5 years, 5 years. 10 years nga, medyo maigsi pa yan. Hindi pa masyadong makikita yung mga resulta ng mga proyekto. At kapag na may pumalit na naman na iba na naman na presidente, naiiba. At kasabay din po, related po dito sa pagbabago ng constitution na ito, gusto rin po niyang dagdagan ang mga senador. From 24 senators, gusto niya gawing 54. 54. Para sa akin, ang unang pumasok sa isip ko ay plus 30. Dadagdagan natin ng 30 senators. So, ilang milyon na naman po ang budget na madadagdag sa 30 senators. Yung budget niya ng mga opisina niyan, yung sweldo niyan. 30 senators. Ngayon, at ang mangyayari po dyan, kapag yan inaproba na maging 54 ang senators, mamamayagpag na naman po dyan yung mga dati ng mga nagbabalik, no mga trapo, mga dynasty, yung mga magkakapamilya, mas lalo madadagdagan po. Sa ngayon pa nga lang, ilan bang magkakapamilya na nandyan sa Senado? Sa 24 senators, 6 ang magkakapamilya. 2 sets of siblings, yung magkapatid na Cayetano, yung magkapatid na JV at Jinggoy Estrada, tapos yung mag-inang Villar, Cynthia and Mark Villar. Kapag yan po nadagdagan, di dagdag na naman ang magkakapamilya. Hindi bali sana po kung baguhin din ang patakaran sa pagpili
sa tatanggap ng application na sana bawal naman yung magkakapamilya na. Para ba naman kasing wala na tayong ibang matatalino dito sa Pilipinas kung sila-sila lang. Sa totoo lang, sa loob ng isang pamilya, dapat isa nga lang ang politiko. Kasi marami naman tayong pamilya na maraming magagaling. Magkakamag-anak nga Diyos ko. Sa totoo lang po, marami dyan ang magagaling, matatalino, mga qualified na hindi nakakapasok dyan sa Senado, sa Kongreso, dahil sila-sila lang na may mga makapangyarihan ng namamayagpag dyan. At ito, kapag halimbawa, pinayagan na maging madagdagan ng 30 senators, for sure, mang-aaya yan, mangiimbita yan, mangkakayag yan si Robin Padilla ng mga kaibigan niya, mga barkada niyang artista. Alam ko mayroong isa dyan na nagbabalak magtumakbong senador si Philip Salvador. Mga kaibigan ni Robin, Diyos ko po mga kababayan, madadagdagan na naman ang mga perwisyo dyan. Magkakaroon na naman ng isang set ng magkapatid, sigurado yan sa susunod na eleksyon, yung magkapatid na Tulfo. Dahil tatakbo si Erwin. Ilan na yan. Muntik na nga magkaroon din ng mag-ama. Yung mag-amang Binay, di ba? Sana po, kahit kung magdagdag man ng mga senador, sana palitan yung ganyang sistema na pwede ang mag-aasawa, pwede ang magkapatid, pwede ang yung closely knit na magkapamilya. Ang sagwa naman po. Di ba mga kababayan? Ang sagwa, ang kakapal ng mukha. Halimbawa yung mag-ina. Di ba kung isa lang ang nandiyan, kung sakaling meron mga proposal, yung isang kapamilya na hindi senador, manong i-propose na lang yun doon sa kapamilya na nakaupo sa Senado. Hindi yung pare-pareho na nandyan. Naghahakot ng pera. Na kung tutuusin wala naman sa linya nila Tingnan mo yung mag-inang bilyar. Hindi naman nila linya ang politika. Negosyante sila. Kaya sila na nandyan para proteksyonan yung negosyo nila. Di ba? So yan po. Yan ang, alam mo, ang politika dito sa Pilipinas, nakakatawa. Nakakatawa na nakakahiya sa ibang bansa. Parang dito lang yata mayroong ganyan na magkakapamilya. Mag-ina, mag-ama, magkapatid. Sila-sila na lang. Dapat kasi baguhin po ang pamamaraan ng pagtanggap ng kandidato. Hindi na magkaroon ng chance yung mga iba. Sila-sila na lang po pabalik-balik dyan. Wala namang nangyayari sa bansa natin. Di ba? Di bali sana kung talagang magagaling sila. Kung may nangyayaring maganda sa bayan natin. Ganun pa rin naman Pero alam nyo, napakalabo naman niya kasi sila-sila rin nga ang gumagawa ng batas. So hindi sila papayag ng ganun. Kasi paano sila mamamayagpag dyan ng magkakapamilya kung babaguhin nila ang batas? So saan patungo? Sila-sila na lang. Mga sikat, may pera, makoneksyon, na wala namang mga malasakit. Walang malasakit sa bayan, mga kababayan. Tingnan mo na lang itong si Robin Padilla. May malasakit ba sa bayan yan? Tingnan mo ang mga ginagawa niya, yung mga pagkontra dyan yung pagkukontrabida niya dyan tungkol sa problema ng West Philippine Sea. Hindi siya pro-Pilipino. Pro-China. O dito na naman sa kay Kibuloy na kaso.
Pro Kibuloy na naman, pro kriminal, hindi pro biktima. Ganun ba? Mga kababayan. Okay, mga kababayan, alam nyo, iigsian ko lang to kasi hindi ako pwedeng magbabad sa harap ng computer hanggat hindi pa ako nakakabili ng aking may nag-advise sa akin anti-rad salamin at saka anti-rad para sa monitor. Mayroon na po ako niyan dati, nabasag niya. O sige, hanggang dito na lamang po at magbantay po tayo sa ating bayan, mga kababayan. Maraming salamat sa panunood at see you in my next vlog. Peace.